Ito ang Honda ADB 160, ang pinapangarap ng marami. Sino ba naman kasi ang hindi mapupugian sa motor na to at hindi mangangarap magkaroon ng Honda ADB 160? Nandito na yata lahat ng gusto natin para sa isang low displacement na adventure scooter. Maangas ang forma, matipid sa gasolina, pwede sa on-road and off-road, at poging-pogi talaga. At sa video na ito, titingnan natin kung magkano na lang ba itong Honda ADB 160 ngayong 2025. Titingnan natin ang kanyang cash price, minimum down payment, installment price, at kung ano nga bang freebies ang naghihintay sa'yo kapag bumili ka ng Honda ADB 160 dito sa tindahan na ito. Nandito tayo ngayon sa Motor Ace Iriga City at ayan, nasa harapan natin ngayon ang color matte red ADB 160. Isa sa napakapoging scooter dito sa Pilipinas. Ang dami ng naka Honda ADB 160 dito sa Pilipinas. Kahit saang sulok ang pumunta, merong naka Honda ADB 160. Na kahit mahal ang motor na to, malaking tulong na rin talaga na merong installment na hindi na natin gaanong mararamdaman ang pagkamahal niya, pero matagal mo naman babayaran. Anyway, itong Honda ADB 160 na ito, dinisenyo ito hindi lang pang city ride, pwede rin ito sa mga rough road, sa mga mapuputik na kalsada. So, ibig sabihin all-in-one na itong Honda ADB 160. Lalo na dito sa Pilipinas na may mga kalsada talaga na hindi natin inaasahan na lubak-lubak pala, hindi pala sementado. Pero kapag naka Honda ADB 160 ka, kahit anong uri pa ng kalsada, kayang-kaya. At ang maganda dito sa Honda ADB 160, matipid ito sa gasolina. Ayon sa Honda, kumukonsumo lang ito ng 45 km per liter. Okay na rin yan para sa isang 160cc. Napakatipid din yan. Naman hindi sasakit ang bulsa mo kung gagamitin mo ito pang araw-araw. Pagdating sa makina nito, ito ay 157cc, 4-stroke 4-valve single overhead cam, liquid cooled ASP Plus engine, at ito ay naka-program fuel injected. Ang maximum power nito ay 11.8 kW at 8,500 RPM with a maximum torque of 14.7 Nm at 6,500 RPM. Kaya naman hindi ka mabibitin sa performance ng Honda ADB 160. Anyway, itong Honda ADB 160 ay hindi naman dinisenyo para sa paspasang patakbo. Dinisenyo ito para maging komportable ka sa mahabang biyahe. Dinisenyo ito for adventure and touring. Pagdating sa mga gulong nito, naka dual purpose tires na ito. Di ba, magandang klase yung kanyang gulong. Kaya ready na talaga to sa mga rough road na kalsada. Then ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 110 by 80 by 14. Sa likod naman ay 130 by 70 by 13. Then of course, ito ay naka tubeless. At ang ganda ng kulay ng kanyang mugs, color gold. Bumagay sa kulay ng kanyang fairing sa color matte red and matte silver. Kahit hindi mo na iparepaint ang kanyang mugs, okay na to. Dito naman sa likod, ayan, napakalapad ng kanyang gulong dito, 130 by 70 by 13. Then pagdating sa kanyang suspension, ayan, dito sa likuran, ito ay naka dual shock at meron pa itong sub tank at ito ay naka Showa. At isa yan sa maganda dito sa Honda ADB 160. Subok na ng mga naka ADB 160 na napakaganda talaga dahil nga ito ay naka sub tank at Showa pa sa mamahaling brand ng suspension. Sa harapan naman, ito ay naka-telescopic fork at matataba din yung kanyang mga telescopic. Dan isa sa safety features nito, meron itong anti-lock braking system dito sa harapan. Single channel ABS lang ito. At ito ay naka-wavy disc brake, so mas magandang tingnan yung kanyang preno. And ang ganda rin tingnan nito kanyang front fender dito sa harapan, color matte black. Then isa pa sa safety features nito, meron itong Honda Selectable Torque Control. Ang ginagawa naman itong HSTC o Honda Selectable Torque Control kapag na-detect ng kanyang sensor na hindi na nagpapantay ang ikot ng gulong dahil sa madulas sa kalsada, lilimitahan na nito ang iyong bilis para maiwasan natin ang ma-slide sa kalsada. Then meron din itong ESS o Emergency Stop Signal. Ito naman yung kapag biglang nagpreno ka, automatic na mag-activate ang kanyang hazard light para maging aware yung nasa likuran mo na bigla kang nagpreno. At isa pa pala sa safety features ito, meron itong anti-theft alarm na kapag ginalaw ang motor mo, tutunog ito. And pagdating sa kanyang forma, ito talagang maipagmamalaki ng Honda ADB 160, no? Talagang napakapogi ng kanyang design. Kaya naman marami ang nangangarap magkaroon ng motor na to. Kahit ako, gustong-gusto ko rin ng Honda ADB 160. Talagang hindi ko lang talaga siya afford sa ngayon. Pagdating sa kanyang headlight, ayan, naka-LED. Hindi lang natin siya mabubuksan dahil hindi pa naka-activate, hindi pa nakalagay ang kanyang battery. Bagong deliver lang ito dito sa kasa. Maliwanag din ang kanyang stock na headlight. At ayan, di ba? Ang ganda ng kanyang DRL o daytime running light. Then itong kanyang windshield, ito ay adjustable. Pwede mo itong ibaba, pwede mo itong itaas. Depende sa kung saan ka komportable.
komportable. And yung kanyang mga turn signal lights ay nandito sa gilid, naka-usli siya. Yun nga lang yung ganito, medyo ingat-ingat lang dahil mas prone ito na maputol, lalong-lalo na kung mayroong sumagi dito. Dito sa kanyang taillight, napaka-sporty din ng kanyang design. Ayun, ang laki ng kanyang taillight. And of course, naka-LED na rin yan, kaya kitang-kita mo ang kalsada, lalong-lalo na sa gabi. At yung kanyang mga turn signal lights ay nandito sa baba. Naka-LED na yan lahat. And ito ay naka-naked handlebar. Ito naman din ang gustong-gusto ko dito sa Honda ADB 160, itong kanyang naked handlebar. Na bukod sa mas maporma siyang tingnan, kapag ka naka-naked handlebar kasi mas madali ka makakapaglagay ng mga mount. Kung meron kang ilalagay na cellphone holder, GoPro or camera, mas madali mong maikakabit dito sa harapan. And ito ay merong bulsa dito sa harapan at meron itong built-in charging port, kaya pwede ka na mag-charge ng cellphone mo dito. At kung magpapagas ka naman, nandito lang ang kanyang tangke sa harapan. Ang kanyang fuel capacity ay 8.1 liters. Ayun, diba? Ang laki ng kanyang tangke, kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina kung ikaw ay magpapa full tank. At kagaya ng sabi ko kanina, ito ay matipid sa gasolina na kumukonsumo lang ng 45 km per liter. Pagdating naman sa seat height nito, 780mm lang, kaya perfect na perfect to sa mga average height. Pero ang timbang nito ay 133 kilos lang, kaya hindi ka na mahihirapang itukod-tukod ang motor na to, hindi ka mahihirapang i-double stand. Yan ang maganda sa kanya, mataas ang kanyang ground clearance, 165mm, at safe na safe din ito sa mga matataas na humps, sa mga lubak-lubak, hindi basta-basta magagasgas yung ilalim ng ating motor. Then malapad din ang kanyang upuan, kaya relax na relax ka sa mahabang biyahe. Naka-extended footrest pa ito, kaya magagalaw-galaw mo yung paa mo, hindi ka mangangalay. Tapos ito ay merong malaking underseat storage dito sa ilalim ng kanyang upuan, kaya meron kang paglalagyan ng mga gamit mo. At ang maganda dito sa Honda ADB 160, kahit lagyan mo siya ng top box, bagay na bagay pa rin. Pagdating naman sa presyo nito dito sa Motor Ace Iriga City branch, ang kanyang cash price ay 169,470 pesos. At ang minimum down payment ay 22,000 pesos. At ang magiging monthly installment mo naman sa 12 months ay 17,601 pesos. Sa 24 months ay 11,245 pesos. Sa 36 months naman ay 9,325 pesos. Meron pa itong rebate na 200 pesos pag updated ka magbayad o hindi ka delay magbayad. At meron itong free half face helmet, free TPL insurance, free plate holder, free accident insurance for 1 year para sa installment. Kaya kung nandito ka sa Iriga City at naghahanap ka ng Honda ADB, lalong-lalo na itong color matte red, available yan dito sa Motor Ace Iriga City branch, malapit sa Masuso. At para sa akin, masasabi kong sulit na sulit pa rin talaga ang pera mo dito sa Honda ADB 160. Unang-una, napakagwapo ng kanyang design. Yan naman talaga ang una nating tinitingnan dito sa Honda ADB 160, di ba? Yung kanyang design. Pangalawa, pwedeng-pwede siya sa on-road and off-road dahil nga isa siyang adventure scooter. Pangatlo, ito ay matipid sa gasolina. Para sa isang 160cc, napakatipid na umaabot ng 45 km per liter. Then meron pa siyang mga convenient features kagaya ng meron siyang malaking underseat storage, meron siyang bulsa sa harapan, at meron pa siyang mga safety features na meron siyang anti-lock braking system, merong HSTC o Honda Selectable Torque Control, may anti-theft alarm, merong built-in charging port. Kaya naman, sulit na sulit pa rin talaga ang pera mo dito sa Honda ADB 160. Ikaw, ano masasabi mo dito sa Honda ADB 160 Color Matte Red? Isa ka rin ba sa napopogian dito sa Honda ADB 160 na ito? I-comment mo naman sa baba ang iyong opinion. At kung hindi ka pa nakasubscribe, just click subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun na guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.